Kumusta po tayo? Sino ang nagsasabing hindi ka magpapamando sa sitwasyon? Hindi ka magpapakomando sa pangit na sitwasyon o nararanasan o sa mga naririnig. Delikado po kasi yung lalo't ang narinig mo naman hindi ka totoong sigurado. Kaya wag po tayong magpapakuman. Hayaan natin yung Holy Spirit na nasa iyo ang mag-command sa atin. Sino may gusto noon? Sino naniniwala nasa iyo si Holy Spirit? At siya'y always there for us na naghihintay siya na siya yung hayaan nating mag-rule and reign. Sabihin natin, Holy Spirit, rule and reign. Kagaya ng aming awit kanina, rule and reign in our hearts, in our lives, in our country, in our loved ones and family. Rule and reign, Holy Spirit of the living God. Rule and reign. Take over. Take over. Take over, Lord. You are great. You are great. Your name is higher. Your name is greater. Kagaya ng aming inawit kanina. You are holy. Holy, holy God. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sarap nung awit. Parang gusto natin umawit na lang ng umawit kay Lord. Sino may gusto noon? Ang mga awit po kasi is like a prayer song, declaration song, worship song. That is different kinds of song. Na ating prayer song, dinideklara natin kung sino si Lord, declaration song. Worship song, kagaya ng ano nga yung last na inawit natin yung last na inawit natin, tulungan niya ako. Here I am to worship. Here I am to bow down. Kayo ba'y nabow? Kung ano yung kinaawit natin, i-apply natin. Ano yung awit kanina? Here I am to, ang worship ay bowing down, kneeling down. Gets po natin, tinuro na po niyan sa atin. Worship. Ang awit po natin kanina ay, here I am to worship. Here I am to bow down. Nabaw po ba tayo pag naawit tayo ng, here I am to bow down? Okay, sample po tayo. Here I am to worship. Here I am to bow down. Ano pa yung sunod? Here I am to say that you're my God. Turong pataas, you're my God. You're forever worthy, lovely, and your name is higher and greater. Okay. Praise God. Tayo po ay nasa number 7 ng ating pinag-aaralan about the topic, the amazing love of God through Jesus' blood. You need to receive it. You need to share it. Hindi mo may i-share ang isang bagay na hindi malinaw sa'yo. Hindi mo naman matatanggap ang bagay na hindi mo nauunawaan. Yan po ay nasa part 4 na tayo. Kaya po, mahalaga yung tayo po ay ako'y natutuwa. Bawat isa sa atin naririto, nakikinig, nais nating matuto. At nais natin, yung natutunan natin ay matanggap natin. At yung ating tinanggap ay ma-share. Anong una? Nais nating matuto. And then yung natutunan mo, okay, tanggapin mo. I-apply mo at i-share mo. Yan po yung ibig sabihin ng alamin natin yung amazing love of God through Jesus' blood. You need to receive it and you need to share it. Kaya napakahalaga yung pakikinig. Ito po ay part 4 na. Part 4. Kanina kala ko, matatapos ko. Pero isa lang po ang na-discuss ko. Kasi drenay po ako ni Holy Spirit sa wala sa points. Kung ano yung gusto niya. So, isa lang po ang naidagdag po natin
out of 1 to 6 na ating pinag-usapan from part 1, part 2, part 3, at ngayon part 4, isa lang po ang napaad. Why? Again, napakahalaga po ng pakikinig. Kung nais po nating magtagumpay sa anumang pagsubok, hindi po yung dami ng alam. Kundi yung dami ng alam mo o kukunti yung alam mo ay nauunawaan mo. At yung naunawaan mo, nilalakaran mo, ini-apply mo, isinishare mo. Habang ito isinishare mo, ito'y magsisink in sa'yo. Isinishare mo habang ikaw ay nag-pray, magsisink in yan sa'yo. At ito ang magiging paraan para ikaw ay magtagumpay. Especially, pinag-aralan natin last week, Revelation 12:11, that we overcome Satan through the power of our testimony and through the blood of Jesus. In-explain ko po sa inyo, it is like hyssop, yung testifying the benefits of the blood is like hyssop. Yung hyssop, yung ginamit doon sa paglalagay ng blood sa hamba ng pintuan ng mga Israelita nung inutusan ng angel of death na patayin ang mga Egyptian, except ang mga tao, mga Israelita na nasa loob ng pintuan na may pahid ng blood of the animal using the hyssop. Every time we are praying that we are under the blood, we are redeemed, we are sanctified by the blood, we are free from the hand of the devil. You are testifying and you became overcomer kay Satanas through the blood. Yan po ang Revelation 12:11. Nais ng Panginoon, ikaw at ako ay maging mapagtagumpay. Daily, hindi mo alam kung anong darating na pagsubok. Pero may sinabi kasi si Lord our faith will be tested by fire. Ang iyong pananampalataya ay itetest ni Lord kung totoo. Ang iyong pananampalataya, itetest ating faith, itetest ni Lord kung ito'y genuine. Kaya, may maganda purpose yung problem, yung trials, para mapatunayan ni Lord na nandyan siya sa'yo. Mapatunayan ng Panginoon ang mga pangako niya that you are already under the blood and the enemy is already defeated in your life through the blood of Jesus. When you always speak the power and the benefits of the blood of Jesus. Nais ng Panginoon, ikaw at ako ay magtagumpay. Kaya mahalaga na maunawaan natin ito. Part 4 na po tayo. Again, alin bang isi-share mo? Yung malinaw sa'yo. Alin bang ibabahagi mo? Kapag malinaw na malinaw sa'yo, itong kahalagahan ng blood ni Jesus and the value of soul. In the book of Mark, chapter, the value of soul. Tingnan niyo ang value ng soul bago po ako magpatuloy. Mark chapter 8:36. Basahin po natin. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Sa Tagalog, ano ang mapapala? May mapapala po ba
Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Walang mapapala. Walang mapapala ang tao kapag sobrang naging abala sa pagpapayaman na nakalimutan ang kahalagahan ng kanyang kaluluwa. Wala. Tamang tayo ay kumita ng pera. Diyan gusto ng Panginoong ikaw at ako'y maging masagana. Yan din ang pangako niya kay Joshua. Ang sabi niya kay Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Huwag niyo po itong kalilimutan. Walang mapapala, sabi mo sa iyong kaliwat kana, walang mapapala ang tao. Tanggalin mo muna anak dyan, doon muna. Walang mapapala ang tao. Makamtan man niya lahat. Ang linaw ng sinabi ng Biblia, yan po'y paalala. Sabi mo sa iyong katabi, paalala ng Lord dahil mahal ka niya. Tamang tayo magtrabaho. At yan utos ng Panginoon, magpakakainin ang tamad. Pero wag din namang hahayaan mo ng iyong kaluluwang tinubos ng Panginoon at binayaran ng kanyang banal na dugo ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Ang katumbas ng ating kaluluwa ay katumbas ng ipinangtubos. Ang ipinangtubos sa iyo at sa akin ay dugo ng Panginoong Hesus. Ganyan ka kahalaga. Ganyan kahalaga ang kaluluwa mo. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan, kapatid. Huwag mong hayaan. Dahil sa ginawang mali ng iyong kapwa sa iyo, ay mapahamak ang kaluluwa mo. Lalong huwag kang papayag na ikaw ngayon, isang tunay ng born again, may relasyon kay Kristo. Dahil sa mali mong ginawa, ikaw ay tumalikod pa. Kapatid, kung may mali kang ginawa, huwag mong hayaan na yung mali mo ay magmando sa'yo. Hayaan mo nga banal na Espiritu na nasa iyo, na tinaktakan ka ng banal na Espiritu Santo. Hayaan mo siyang maghari dahil ang ating Diyos ay mapagpatawad. Ang ating Diyos ay mapagmahal. The best is still yet to come to everyone who has faith in the Lord. Pumalakpak sa Panginoon. Oh God, receive our clap of praise. You are our miraculous, most loving God who love us so much. Maral, tinatanong mo, gaano ba kahalaga ang kaluluwa? Sa ating binasa, ang alaga ng kaluluwa ay kayamanan ng buong mundo. Why? Makamtan man daw ang kayamanan ng mundo. Kung mapapahamak ng kaluluwa, wala tayong mapapala. So gaano kahalaga ang kaluluwa mo? Nasabi ko na po sa inyo ang sagot. Gaano kahalagang kaluluwa mo? Una, first, dito sa ating binasa, kayamanan ng buong mundo. Pero first of all, ano ang halaga ng kaluluwa mo? Nung ikaw at ako ay nakasangla, dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, kailangan matapatan ang pagkakasangla sa iyo at sa akin para tayong mabawi. Anong halaga mo? Ang halaga mo, yung ipinangtubos. Anong ipinangtubos sa iyo para maalis ka sa pagkakabihag ng dyablo? Anong ipinangtubos sa iyo? Blood of Jesus. Holy blood. Ganyan tayo kahalaga. Palakpakan natin si Christ. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, huwag mong kalilimutan, pahalagahan mo yung kaluluwa. Dahil ang halaga ng kaluluwa mo ay katumbas ng buhay ni Kristo. Without the shedding, Hebrew 9:22, without the shedding of the blood of Jesus, there is no forgiveness of sin. Kung walang dugo na tumigil sa cross, walang kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Hindi niya alintana ang hirap at sakit. Hindi niya inalintana ang parusa para lang ikaw ay mapatawad, luminis at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ka
Ganyang kakamahal ng Panginoon. Tinatanggap po ba natin ang katotohanan? Katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sino bang walang problema? Lahat tayo, tama. At yung problem na yan ay nagiging dahilan para ikaw ay tumatag, lumakas, at para maranasan mong higit ang biyaya ng Panginoon. The greater is your problem, greater is the grace of God. Greater is the move of the Holy Spirit. Sino yung naniniwala roon? Palapakan natin si Lord. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba, at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Salamat. Sabihin natin, Lord Jesus, salamat. Sige, 1, 2, 3, go. Lord Jesus, marami pong salamat for giving your life. Tumigis ang iyong banal na dugo para mabayaran ang lahat ng kasalanan ko, past, present, and future. Forgive me, Lord, sa aking pag-aalinlangan sa iyo, sa hindi ko pagpapahalaga sa aking kaluluwa, sa pagpapahalaga ko sa ibang bagay more than you, Lord, sa iyong ginawa sa cross. Forgive me. Sige, humingi tayo ng tawad. Forgive me, Lord. Baguhin mo. Change my mind. Change my heart, Lord. Tulungan niyo po akong pahalagang ko ang iyong ginawa sa cross of Calvary. Pahalagang kita as my King, as my Lord and Savior. Pahalagaan ko ang iyong sakripisyo sa cross of Calvary. Pahalagaan ko ang pag-ibig mo sa akin. Pahalagaan ko, Lord, sa magitan ng pananatili sa liwanag mo, Kristo. Pahalagaan ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa. Salamat for cleansing me, Lord. I'm yours forevermore, Lord. Ako'y sa iyo, Lord. Ako'y sa iyo maglilingkod. Ako'y sa iyo sasamba. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Tumayo tayo at ipahayag mo at sabihin mo, Panginoong Diyos, nananalig ako sa iyo. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo lang ako sasamba, sa iyo ako maglilingkod, mananatili ako sa liwanag mo, Kristo. Susunod ako sa iyo. Hindi ako perfect, pero ako ay may perfect na Diyos na lagi kong kasama, na bumabago ng mali sa aking isip, bumabago ng mali sa aking puso. Salamat, banal na Diyos. Nasumpungan mo ko. Salamat sa ginamit mo para maligtas ako. Ligtas na ako, Panginoong Diyos. Ligtas na ako dahil totoo akong born again. Ligtas na ako, Lord, dahil ako'y may relasyong tumpak sa iyo. Ligtas na ako, Lord, dahil ako'y may genuine faith, genuine relationship sa iyo, Lord Jesus. Ligtas na ako dahil may tatak ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Ligtas ako bilang anak mo. Ako'y nasa liwanag mo, Kristo. Mananatili ako sa iyong liwanag. Magtatagumpay ako in Jesus' name through the power of the blood. Salamat sa iyong banal na dugo na tumigis sa cross of Calvary. At ngayon, pinag-aaralan namin tuloy-tuloy ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ang benepisyo na yung banal na dugo. At dito, nagtatagumpay ako laban sa gawa ng kaaway, laban kay Satanas. In Jesus' name, Amen. I-proclaim po natin yan. Palakpakan natin si Lord. Again, kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng kasalanan. Salamat sa Lord, pinaniniwalaan natin. We are cleansed, sanctified, redeemed, justified through the blood of Jesus. Taas ang kamay na pinaniniwalaan mo yan. Receive it, and you need to share it. Magpatuloy ka sa liwanag ni Kristo. Amen? So, napakahalaga po ng pakikinig. Kaya ito po, binalaan ng Panginoon si Joshua. At si Joshua ay nakinig. Joshua chapter 1, verse 7. At ito paalala sa iyo at sa akin. I need to remind everyone, be awake. Gumising tayo.
Malapit nang dumating ang Lord kaysa noon. Alam ko, ang pangalan mo'y nakatala na sa aklat ng buhay sa langit. Minsan na natin pinag-aralan, magala kayo, sabi ni Jesus, hindi dahil takot sa inyo si Satanas. Magala kayo na nagde-deliverance dahil nakatala ang inyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Binasa natin yan, pinag-aralan natin yan. Ikaw at ako na may pananalig. Ikaw at ako under the blood. Ikaw at ako redeemed by the blood. Mapala tayo, nakatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At ito ay paalala ng Panginoon kay Joshua. Namatay na si Moses. Alam ng Panginoon ang sitwasyon ni Joshua. Kilala niya mga Israelita, mga pasaway. Kilala ni Joshua kung paano nahirapan si Moses na ilabas ang Israelita sa Egypt. At ito ang warning ni Lord kay Joshua. At ito rin ang warning sa iyo at sa akin. Joshua chapter 1. Galing po yan dito. Hindi dami ng salita ng Diyos ang mahalaga. Ang mahalaga, yung alam mo, nilalakaran mo, tinatanggap mo, ini-apply mo, isinishare mo, kahit konti lang. About salvation, ishare mo yan. Ito ang warning sa iyo at sa akin ni Lord. Nag-warning niya kay Joshua after mamatay si Moses. Joshua, basta't magpakatatag ka lang. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, basta magpakatatag ka lang. At magpakatapang. Ang ibig sabihin pong magpakatapang, be bold as a lion, but be humble as a dove. Maging matapang ka to share the good news of salvation. Magpakatapang ka to proclaim and to stand what is right. Ang tama sa nangyayari sa bansang Pilipinas, watch and pray. Don't be a judge. Only God is the great judge. Huwag kang huhusga. Magkakasala ka. Hindi mo alam ang totoo behind every situation. Just makinig ka and pray. Pray for the one who is in the authority. Nakalagay yan sa Bible. And you will be blessed. Don't speak against them. Hindi mo alam ang totoo. Only God knows. Kaya ito ang bilin ng Lord, ay bilin din sa iyo. Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Sabihin mo kung ano ang makatutulong sa tao. Pray, pray. Huwag magsasalita against sa mga nasa position, wag. Baka maging husgador ka. Ayaw ni Lord ng ganyan. Only pray for them. Hindi natin alam kung ano ang totoo, right? Only God knows. Kaya ito ang bilin ng Lord sa iyo at sa akin. We need to pray for the Philippines. And we need to speak. The Philippines is under the blood of Jesus. Everyone is under the blood of Jesus. And we will be always protected by the blood. Kaya ito, napapanahon na ituro ang blood ni Jesus. Always speak in the air, in the atmosphere, the blood of Jesus. Wherever you are and your family, speak the blood. Everyone must be under the blood. Everyone must be protected under the blood. Yan po ituturo ko pa next week. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Yung mga itinuro ni Moses. At ngayon, nagtuturo kami. Saan man kayo nakikinig? Nagtuturo, pero hindi lang po kayo ang tinuturuan. Kami rin mga speaker, kami mga preacher. Higit po sa amin ang hahanapin ni Lord. Yan po, ako po yung laging nire-remind dyan ng Panginoon. I need to be a good example for everyone. It is only by grace. Maging matatag, magpakatapang. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Yung naririnig nyo, the blessing in the blood, huwag mo yung kalilimutan. Yung naririnig natin, paano maliligtas ang tao, huwag niyong kalilimutan. Yung naririnig natin, na pangako ng Lord, hindi kita iiwan din pababayaan. Hebrew 13:5. Yung naririnig natin, my plans for you, anak, is to prosper you and not to harm you. To give you hope and a good future. Huwag mo kalilimutan.
Huwag mo kalilimutan ang pangako ni Lord. 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita na iyong mata, ni sumasagi sa iyong isip, ni naririnig na iyong tainga, ninahawakan na iyong kamay ang inihanda ng Lord sa iyo, sa lupa hanggang langit. Ang naniniwala, sabi mo, I receive it and I will share it. Kung malinaw yan sa iyo, isi-share mo. Kung malinaw yan sa iyo, kaya ang utos ni Lord, magtatagumpay ka. Kapag may alam ka rito at malinaw sa iyo ang iyong naririnig about salvation, about who you are in Christ. Naituro ko na po sa inyo our identity in Christ. That we are already redeemed, that we are forgiven, that we are a child of God, that we are seated in the heavenly places, that our name are written in the book of life, that we are just temporary here on earth. Ang totoo nating bayan, ang totoo nating lugar ay ang place in heaven. Sino rito ang totoong genuine Christian? At ikaw ay palangit. Nang iyong kasalanan ay forgiven already. Pero why we need to repent? Remember, yung ating pinag-aralan, we need to walk in the light. For our sin na ma-remove in our lives, na hindi na natin gawin anumang mali. When we have fellowship, kapag tayo nakikipag-fellowship, tinuturuan tayo. Kaya pala yun ang sinabi na ating pinag-aralan last week. When we are in the light, we are having fellowship and we are cleansed through the blood of Jesus. Yan po ang ating pinag-aralan last week. Papakita ko po mamaya ulit. When we have fellowship, kagaya nito, fellowshipping, nakikinig tayo ng Bible. We have fellowship, nakikinig tayo ng Word of God, and we are always cleansed. And ibig sabihin ng cleansed, napapalalahanan tayo ng ating mga mali. Hindi tinatakil natin yung mali. Especially yung ating mali na tayo ay nag-speak against the one who is under authority. Wag! Do that. Please don't do that. Nakalagay yun sa Bible. Huwag kayong magsasalita against the one who is in authority. In the church, in the family, in our country. Wag! Romans 13, if I'm not mistaken, may warning po dun si Lord, huwag kayong magsasalita against the one who is an authority. Search mo yan. Alam ko Romans 13, and then ibigay mo sa kanya. Eto, paalala, verse 8. Verse 8. Kaya magpakatatag, magpakatapang. Verse 8. Ang Joshua, gawin, ayan. Huwag mo kalilimutang basahin. Ang aklat ng kautusan, pagbulay-balay mo ito araw at gabi. Para malaman mo kung bakit anong dahilan ni Lord. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka't magtatagumpay. In English, you will be prosperous and you will be successful. I pray and declare, everyone will be prosperous and successful dahil bawat isa sa atin magpapatuloy na manoris, magpapatuloy ng ating kaluluwa ay hindi maging what do you call this? Hindi, ang ating mga kaluluwa ay tumaba. Instead na ito ay maging malnourished. Walang magiging malnourished na kaluluwa. I pray, Lord, bawat isa'y malusog ang espiritu, malusog ang kaluluwa. Pagdating mo, Lord, handa kaming sumalubong sa iyo. Father, through the blood of Jesus and through the power of your word, your holy word, imemeditate, babasahin ng bawat isa, especially pag ganitong may preaching, ito, Lord, ay mauunawaan. In Jesus' name, amen. Sinong gustong maging matagumpay, successful and prosperous? Narito ang sekreto. Sa uluhin mo man ito, kung hindi mo i-apply at paniniwalaan, useless. Pero yung konti mong alam na naririto, na iyong tinitreasure in your heart, your soul will not be malnourished. May sakit ang kaluluwa kapag kulang sa salita ng Diyos. Everything starts in spiritual.
Kaya sabi ni Jesus, my food is to do the will of the Father. Bakit nagtagumpay si Jesus sa pagsubok? Malakas siya because His food is to do the will of the Father in heaven. Sino nagsasabi na kaya tayo kumakain para tayo lumakas? Spiritual ang pag-usapan natin. Paano tayo lalakas spiritually? You need to be fed. Be fed by the Word of God. You need to feed your soul with the promises of God. Huwag mong kalilimutan, basahin ang aklat. Ngayon, every Sunday, saan kinukuha ang itinuturo? Sa Biblia. Para ano? Kayo po ang sumagot. Para ano po? Para manorish ang inyong kaluluwa. Sino rito? Dahil mahalaga at binibigyan mo ng value ang iyong kaluluwa, magbabasa ka, makikinig kang mabuti pag-araw ng linggo, makikinig ka ng mensahe na message galing sa Biblia. Lalago ka, lalakas ka, sa pagsubok, matagumpay ka, kagaya ni Joshua. Pumalakpak ka nagsasabing gusto mong magtagumpay. Ang isang seriously nauunawaan ang halaga ng pakikinig, hindi yan tumutulog sa preaching. Kaya dito sa J.A. Wambawan, tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, hindi ka natutulog. Wala. Amen? Kasi you are giving value to your soul. At kapag ikaw ay nakikinig, you are feeding your soul. Sabihin mo siyang katabi, mahalaga sa iyo ang kaluluwa mo. Gusto mo maging, gusto mo ang iyong kaluluwa ay manorish. Ayaw mo maging malnorish. Sino rito ang gustong manorish ang kaluluwa? Hindi malnorish, manorish. Tumaba, lumakas. Ano ang pagkain ni Jesus? To do the will. Saan malalaman ang will ni Lord? Sa Biblia. When you know and learn from the will of God at ginagawa mo, sa pagsubok, matagumpay ka. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, in Jesus' name, magtatagumpay ka sa bawat pagsubok na iyong nararanasan. Pumalakpak ka, mapagtagumpay na anak ng Diyos. That's why we need to hear and understand and fully understand the blessing in the blood. Dahil napakalinaw po nung isang linggo, tinuro ko sa inyo, Revelation 12:11, that we overcome. Dalhin mo ko doon. Revelation 12:11. We overcome. Yan. Yan po ay Tagalog. Ngunit natalo na siya. Sino yung natalo? Lakas natin. Natalo na si Satanas. Yun po ay doon sa ibang version sa English, we overcome Satan. Ang tinutukoy na siya ay si Satanas. Basahin natin. Ngunit natalo na si Satan. Ayaw ng ibang magsalita. 1, 2, 3, go. Natalo na siya ng ating mga kapatid hamagitan ng dugo ng tupa. Sino yung sa English po yung Lamb of God. At ng katotohanang ipinangangaral nila. Ano pong ipinangangaral ko sa inyo na katotohanan? About the blessing in the blood. Paano daw natin mapapagtagumpayan si Satanas sa magitan ng blood of Jesus and pangangaral ng katotohanan tungkol sa blood ni Jesus? Linang po. Yan. 1, 2, 3. Him yan. Doon sa aking ginamit noon ay Satan. And they overcame him by the power of the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Ikaw at ako, nakaharap ko ngayon, ay magtatagumpay laban sa gawa ng kaaway through the blood of Jesus at sa kaalaman na meron ka na ipapahayag ng iyong bibig na
ang dugo ni Jesus ay makapangyarihan over your life. Palakpakan natin si Lord. Malinaw po? Value our soul. Mahalaga tayo sa Panginoon. Huwag pong sasabihin ng tao na pag may problema, magaling pa yung mawala na. Makinig kayo. We are in the apostolic church, having the apostolic anointing. And we are using the power of God that God has entrusted unto us. God has given you, Mark 16:17, binigyan tayo ng authority. Luke 10:19. Binigyan niya sa atin ang authority. Yung authority using the name of Jesus. Authority ay ito. Ang isang TDRO, kahit siya ay pandak, pag yan nag-stop sa malaking truck, titigil. Kahina naman ang inyong... Maganda yata yung sabay-sabay. Ulitin ko po. Ang isang pandak na lalaki, sorry po sa mga pandak, na just for the illustration, yung napakaliit, pero ang patitigilin mo ay yung truck. Ay ano mangyayari? Because of the authority na ibinigay sa kanya, titigil. It doesn't matter kahit siya'y maliit. Hello? Hello? Ikaw bilang Kristiyano, hindi mo ba alam yung authority na binigay sa'yo ni Lord? Na kapag ikaw ay nagsalita, stop, enough is enough, Satan. Poverty, stop in Jesus' name. You have the authority kapag yan ay ginamit mo with faith. You have the authority over sickness and diseases. You have the authority given by God over poverty, over your bad situation. Are you there? God has given us the power and authority. Enough is enough, Satan. 1, 2, 3, go. Enough is enough, Satan, by the blood of Jesus. We are under the blood. Poverty, I rebuke you by the authority that God has given me. I rebuke you sa lahat ng mga narito at nasa online. Anumang kaguluhan, I rebuke you by the authority of the blood of Jesus, by the authority of the name of Jesus. Maging anumang kaguluhan sa pamilya. Are you listening? Agree po kayo? Sino rito ang nagsasabi, Luke 10:19, dalhin mga ako, nasa naga tayo? Luke 10:19, pasensya ka na. Maya-maya tayo pupunta na. Wala lang po kasi ang naituro ko kanina. God has given you the authority as a child of God. And you need to use it in prayer. J1 family, we are a warring church. We are at war. But we are victorious because legions of angels around, divine legions of angels around, encamp around us. Say amen. When you command, using the authority that God has given you, command the angels from the north, south, east, west to bring blessing. To bring the answered prayer. Using your authority, what do you think? Magaganap? According to the will of God in heaven. I have given you authority. Sino rito, ang anak ng Diyos, totoong born again, binigyan ka ng authority ni Lord. Ang authority na meron ka ay authority galing sa Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At wala nang pataas pang authority maliban sa authority na bigay ng Lord sa'yo. Sino masaya ron? So you need to speak to your mountain, not talk to your mountain. Anong ibig sabihin? Speak to your problem using your authority. Andiyan ba tayo? Hello? Ito po yung sinasabing bold. Be bold in releasing what is truth. It is truth. And the truth will set us free. John 8:32. Sino rito nagpapasalamat that you have authority? When you say stop, dinaig mo pa yung isang pandak na ang karap ay malaking truck na tumigil. Yan ang authority. Higit pa doon ang authority na binigay ni Lord sa'yo. Basa. Nasaan na? Luke 10:19. I have given you. Tumuro ko sa iyong katabi. I have given you authority. Say, I have given you authority. Say, I have given you authority. 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 I have given you authority.
Sabi ni Lord, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm us. Sabi mo ngayon sa sarili mo, 1, 2, 3, go. God has given me the authority to trample down snakes and scorpions, and nothing shall by enemies shall harm me. Walang makakapinsala sa'yo. Sino nagpapasalamat bilang anak ng Diyos na titatakan ng banal na Espiritu, bilang anak ng Diyos na pinaghaharian ni Lord, bilang anak ng Diyos na may genuine relationship kay Lord, bilang anak ng Diyos under the blood of Jesus, God has given you authority. Magpasalamat ka ngayon kay Lord sa iyong tinanggap. Thank you, Lord. Ito po'y kanta. Hindi na kinakanta ngayon. 1986, yan po ay lagi namin kinakanta. Tama ba, Pastor? Ikaw ba, Pastor Jing, anong year? Alam ito, Sir Noel, Pastor Noel. Dati, I have given you authority. Wag na po akong pakantahin. At walang tugtog. Yan po'y kanta. Luke 10:19. Lagi namin kinakanta noon. Kaya kami talagang warrior na warrior dating. Sino ang mga warrior ng Lord? Nasaan ang warrior, mapagtagumpay, victorious, conqueror, overcomer, makaka-breakthroughs ka, taas ang kamay, pasalamatan mo si Lord. I am a true warrior of the living God. Amen! Sino may authority? Naintindihan nyo yung authority? Naintindihan nyo? Ang binigyan ng authority sa family ay the head of the family. Ang binigyan ng authority sa church ay the head. Ang head po natin ay si Apostle Art. Pero ako po ay senior pastor. Hindi po ako head. Ako po ay senior. Ang head ay isa lang. Sa J1 family, Apostle Art. Kami po ay senior bilang may hawak na church. The area, ASN, the provincial pastors, yan po ay hindi head. TSN, town pastors, hindi po head. Ang mga pastor, reverend ay hindi head. Apostle Art lang. Head. Isa lang ang head para hindi magulo. Gets? Sa team, kapag marami dyang head, chaos ang labas. Sa family, isa lang ang head. Naituro ko na po yun sa inyo. Hindi ko na po, in-explain ko po yun ng couples night. Submitting one another. Chaos ang labas kapag maraming head sa team. Sa basketball, ilan lang po ang head of the team? Sino? Ang coach ba o mga players? Oh. Magulo pag maraming coach. Tama po ba? In the profile of the army, isa lang, general, hero. Anong pangalan ng pinakamataas nga? Superintendent? General. Oh, general. Isa lang. Ilan ang general? Isa lang. Ako noon, naglaro ng Games of the General. Nalimutan ko na yun. Ganda noon, Games of the General. Okay, simulan natin. Ay, ngayon lang magsisimula. Oo naman, isa lang naman. Number 7 tayo. Pero simulan natin. Matthew 26:28. So malinaw po sa atin, mapala tayo, masaya tayo, ikaw at ako may authority. Pero wag mong ipagmamalaki. Asa lang tayo kay Lord. Amen? We need to be under the authority. Sino rito yung under the rulership of Christ? Si Lord, the King of Kings, ang ruler over all, over us. Wag mo ipagmamalaki. Ay, ako'y anak ng Diyos. Habi, ay nako. Hindi pwede yan. Si Lord lang. Amen? Humble lang. Sabihin mo, humble. Sino masaya, binigyan ka ng authority ni Lord when you speak to the devil, get out over my family in Jesus' name. I rebuke you. Get out ang pakikialam mo. Enough is enough, Satan. 1, 2, 3, go. Gamitin natin ang authority. Sino naniniwala na ikaw bilang anak ng Diyos ay may authority? Tayo nga muna tayo. Parang iba ngayon sa second service. Iba po, halina. Iba. Okay, gamitin natin ang authority natin. Sino may authority? Sundalo.
Ay, isuot muna natin helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, and the sword of the Spirit. Warriors of the living God are always covered by the blood. The heads of God's protection to everyone. More divine angels encamp around and to every family. In Jesus' name, we are all under the blood of Jesus. We are a victorious army of the living God. And we thank you. Sabihin natin, thank you, Jesus. Bilang anak ng Diyos, ako ay may authority under your name, Lord God. Nagpapasakop ako sa iyong authority, Lord. Salamat, Panginoon. Ako, Ama sa langit, ay anak mo at bilang anak mo, anumang meron sa iyo ay ipinagkaloob mo sa akin at ang isa doon ay ang authority. Ngayon, aking dinideklarahan, anumang kahirapan, in the name of Jesus, I rebuke you. Iwanan ang mga anak ng Diyos. Sige, open your mouth. Kahirapan, in the name of Jesus, ginagamit namin ang authority. Sabi mo, ginagamit. Open your mouth. Ginagamit ko ang authority over the works of the enemy. Enough is enough, Satan. Enough ang poverty. Enough ang kaguluhan. Enough ang paggawa ng kasalanan ng bawat pamilya ng anak ng Diyos. Enough ang paggawa ng kasalanan. In the name of Jesus, I use the authority of the name of Jesus to speak. Stop ang lahat ng paggawa ng kasalanan. Stop ang paggawa ng kasalanan ng miyembro ng aking pamilya. Stop ang kahirapan. In Jesus' name. Stop ang anumang sakit karamdaman. Stop ang anumang sumpa. Itong lahat ay winawalis ko ng broom of the Lord. Pinadadala at inihahatid doon sa Hades. Tinutupok ng apoy ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang ginagamit kong authority ay ang authority na pinagkatiwala mo, O Diyos, sa buhay ko. In the name of Jesus, binigyan mo ako ng kapangyarihang yurakan. Niyuyurakan ko ang kahirapan. Yinuyurakan ko ang sakit karamdaman, ang kaguluhan. Niyuyurakan ko. In the name of Jesus, niyuyurakan ko ang anumang gawa ng kaaway, ang lahat ng sumpa ng binitawan, niyuyurakan ko sa pangalan ni Jesus, lahat ng binitawan noong pamaan at bibitawan ng kaaway, in the name of Jesus, niyuyurakan ko sa pangalan ni Jesus, using the name and the authority of the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon, lahat maging cancer, anumang uri ng sakit karamdaman, anumang pagmamalaki, in the name of Jesus, I have power over you. Stop. We destroy you all over our family and loved ones and J1 family in Jesus' name. And we release in the name of Jesus breakthroughs upon breakthroughs. Hallelujah. Healing upon healing. Miracle upon miracle. Joy upon joy. Peace upon peace. We release. People of God, release out of your belly. The Holy Spirit is at work. Release joy upon joy, strength upon strength, freedom upon freedom. In the name of Jesus, good plan of the Lord prevail. Favor, breakthroughs in Jesus' name. The Lord set us free. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the authority. Hindi lang ngayong araw na ito, Lord. And we command, using your authority, Lord Jesus, we command your divine angels to bring answered prayer, to bring the blessing from the north, south, east, west. Last command, using the authority of the name of Jesus, we command your divine angels right now to move in our behalf. Hora baka sawayin, gapusin ang magnanakaw, gapusin, magapos ang anumang uri ng pagnanakaw, magapos ang anumang sakit karamdaman, magapos, madestroy, makulong, sa pangalan ng Panginoon Jesus, in the name of Jesus, anumang ginagawa at anumang ipapahatid ng kaaway, mga darts of the enemy, we reverse the devil. Lahat yan ay tinupok ng apoy ng kapangyarihan ng Diyos. We are always under the heads of God's protection. We are always protected under the blood. We let loose miracle again, prosperity, kaayusan sa loob ng tahanan, happy life and happy family. In the name of Jesus. Magandang trabaho, bukas sa pintuan ng pagpapala, abundant life, prosperous life, successful life. We release under your blood, Lord Jesus, under your authority, in the name of Jesus. Palakpakan natin si Lord, sealed by the blood of Jesus. Tinuruan ko lang kayo ng paggamit ng authority. Gamitin po natin yan araw-araw.
Sino rito nagsasabing, you are overcomer. You are victorious. The enemy is under your feet. You are warriors of the living God. Pumalakpak ang mga pinili, pinakahirang-hirang ni Lord. Sa Diyos ang papuri, magsimula na po tayo. Magsisimula pa lang. Mabilis lang po ito, one lang po. Babasahin ko lang po yung mga itinuro. Ay, tumayo po pala tayo. After reading this, sinabi ni Jesus, Matthew 26:28. Sinabi ni Jesus, dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao, katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. People of God, we are blessed. In our generation, we are under the new covenant of grace. Pero we are not extreme. We are grace. We receive grace upon grace. John 1:16. Pero wag mong wag mong gagawing lisensya sa paggawa ng mali. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ng Biblia. So God is love, and the greatest expression of His love toward us is the blood. Sabihin po natin, God is love. And the greatest expression of His love toward us is the blood. And 1, 2, 3, go. The power of the blood of Jesus has provided everything we need to live a life of victory and a life exceedingly blessed. 1, 2, 3, go. There is power and blessing in the blood of Jesus. Number 1, natubos ako sa kasalanan. 1, 2, 3, go. Natubos ako sa kasalanan sa magitan ng dugo ni Jesus. Napatawad ako at naging malinis dahil sa dugo ni Jesus. Natubos ako sa sumpa sa magitan ng dugo ni Jesus. Malaya akong makalapit sa Diyos sa magitan ng dugo ni Jesus. Binibigas po natin, just as a testimony for us to overcome Satan. Nilagay ko po sa English, 1, 2, 3, go. I am redeemed through the blood of Jesus. I am forgiven and sanctified through the blood of Jesus. I receive freedom from the curse of the law through the blood of Jesus. You are opening your mouth po? We are free to enter into most holy place through the blood of Jesus. I experienced deliverance from the power of darkness through the blood of Jesus. Number 6, through the blood, I am able to conquer the accuser of the brethren and receive total victory. Through the blood of Jesus, I am, 1, 2, 3, go. Through the blood of Jesus, I am sanctified, made holy, set apart to God, separated from evil. Another, while I'm walking in the light, while I'm walking in the light, the blood of Jesus is cleansing me now and continually from all sin. Itutuloy po natin. Mabilis lang. And then tayo aawit. Punta na po dito ang mga worship team. Ito po ang number 7. Pwede muna kayo umupo. Number 7. Justified and saved from wrath through the blood. Basahin po natin Romans 5:9. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Save ka from wrath. Sa salot. Ligtas ka through the blood. Sino masaya ron? Ikaw po'y acquitted. Justified means, I'm just.
as if I never sinned. Yan po yung justification through the blood. Na ang tingin sa'yo ni Lord, ano man ang nagawa mo from the past, ang tingin ni Lord sa'yo ay pinapaging banal na anak ng Diyos. Hindi mo kaya maging banal. Imparted sa'yo because of our relationship. 2 Corinthians 5:21, Jesus was made sin. Basahin po natin. Patapos na po tayo. 1, 2, 3, go. Jesus was made sin with our sinfulness. Sandali. Si Jesus ay naging kasalanan dahil ang kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan ng tao. Nagkaroon ng great exchange. Makinig kayo, malapit na po akong matapos. Mahalaga po ito para ma-share po natin. Si Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan. Nagkaroon ng great exchange. Sabihin natin, great exchange. Sa Tagalog, nagkaroon ng palitan. Kinuha ni Lord ang kasalanan mo. Ang ibinigay sa iyo ay ang kabanalan niya para tayo makapasok sa trono ng biyaya ng Diyos. Again, nagkaroon ng great exchange. Kinuha ni Lord ang kasalanan mo, kasalanan ko. Siya ngayon ang naging kasalanan. Ang ibinigay sa iyo ay ang kanyang kabanalan para pag tumawag ka kay Lord, maririnig ka niya. Para pag alis mo sa lupa, palangit ka. Sino yon? Sa mga taong may relasyon kay Kristo. Sino yon? Because of the Holy Spirit in you. Because you receive Christ as Lord and Savior. Sino yon? When you are under the blood and you receive the salvation by grace through faith. Nagkaroon ng great exchange. Jesus was made sin. Si Kristo'y walang kasalanan. Siya'y banal. Pero siya ay naging makasalanan. Para ikaw at ako ay tumanggap ng kabanalan. Para pag alis natin sa lupa tayo ay palangit. Ano ang justification? Tuloy natin. That we might be made righteous with His righteousness. Sa harapan ng Lord, masaya ba tayo? Kaya tayo naririnig sa panalangin natin, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil ikaw ay mabuti, kundi dahil mabuti ang Diyos na nasa iyo, na tumubos sa iyo sa kasalanan. Tinubos ba ni Lord ang lahat ng kasalanan, past, present, and future? Palakpakan natin si Lord. Justified just as if you never sinned, being made righteous with Christ's righteousness. You are justified. You can say just as if I never sinned. Let us declare as we stand our feet and we will sing worship song to God. Sabihin natin, 1, 2, 3, go. Through the blood of Jesus, I am justified, acquitted, not guilty, reckoned, righteous, made righteous just as if I never sinned. Awitan natin ang ating Panginoon. Sino yung uuwing punong-puno ng kagalakan dahil alam mo, you are justified as if you never sinned because as a child of God living in the light because of the blood of Jesus. Sino yung masaya ron? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Oh, we love you, Lord. We honor you, Lord. Kapatid, baka hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo yung kapwa. Pahalagan mo yung kaluluwa. Pahalagan mo ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Close your eyes, bow down your heads, talk to God. Oh, Father God, thank you. Mahal na mahal mo kami. Hindi mo inilihim ang mga bagay na makakatulong at makakabuti sa amin. Like Joshua, pinalalahan mo kami maging matatag at matapang. Paniwalaan namin ang iyong mga salita upang kami maging successful and prosperous. Paniwalaan at i-apply. Salamat, binigyan mo kami ng authority, Lord. Thank you. Using your name, using the power of the cross, believing in the power of your blood. God, napakabuti mo.
Salamat, mabubuhay kami mapagtagumpay. Walang isang mang tatalikod sa iyo. Mabubuhay kami ng punong-puno ng pagpapasalamat at malinaw sa amin ang kahalagahan ng aming kaluluwa. Ang halaga nito ay ang iyong ipinangtubos, ang iyong ibinayad, ang iyong banal na dugo. Sinabi mo at kami pinalalahanan mo. Anong mapapala namin kung kami magpakayaman na nakakalimot naman sa iyo? Anong mapapala namin makamtan man ang lahat ng kayamanan sa mundo kung ang kaluluwa'y mapapahamak? Ama sa langit, salamat ng bawat isang kausap kong nasa online at naririto ay pinagahari ka as Lord and Savior. May tatak ang bawat mga anak mo na yung banal na Espiritu Santo. Nakatala ang pangalan namin sa aklat ng buhay sa langit. Maliwanag po ito. Tinatanggap po namin ang katotohanan sa iyong mga salita at ito ang magpapalaya sa amin. Salamat, O God. We are justified as if we never sinned. Nagkaroon ng great exchange. Wala kayong kasalanan, Lord Jesus. Pero kinuha niyo lahat ng aming kasalanan at dahil doon, kayo ang nagbayad. Namatay sa cross. After 3 days, you rose from the dead and alive forevermore at kayo muling darating. Salamat po ng bawat isa ngayon. Nasa online at naririto, nagkukumit na pahalagahan ang iyong ginawa sa cross. Pahalagahan ang pag-ibig mo. Pahalagahan ang pagkatubos mo sa amin. Pahalagahan ang iyong banal na dugo na naging pambayad ng aming mga kasalanan. Salamat. Salamat. Salamat po, banal na Diyos. We will never be the same again. We will receive all the benefits of the cross of Calvary. At narito kami, patuloy na magpapakumbaba. Lord, umaasa sa iyong walang biyaya. Nasumpungan mo kaming lahat, maging nasa online, papakumbaba sa iyo. Hindi lang ngayong araw na ito, bawat araw ng aming buhay. Kagaya mo, Lord Jesus, washing the feet of the disciples. Nagpakumbaba kayo. Hayaan mo, itong awit na ito, isang awit ng panalangin, patuloy naming maawit sa iyo ng buong puso. Ang aming pangkasunod na aawitin, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba. Yes, O God. Umaasa sa'yo. Yes, Lord. Walang hanggang biyaya. Narito kami, Lord, sa iyo maasa. Salamat. Salamat, Lord. Bawat siling, Hindi mo kami bibiguin. bawat sandali. Salamat. Salamat, Lord, sa lakas na ibinibigay mo. Nagdiringin Sa authority na ibinigay mo. Redeeming us, sanctifying us, justifying us, Lord. Thank you. narito kami. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your great love through your blood, Lord Jesus. Thank you. Umaasa sa'yo. Walang hanggang biyaya. Thank you, Jesus, for your supernatural grace. Amazing love. Bawat sali, sa bawat sandali, puno ng pag-asa. Salamat, Lord. Nagdiringin Lumalakas sa bawat isa. Oh, God. Dahil sa iyong pag-ibig. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Siya nga po, Panginoon. You are our faithful God. Tawang tinutugon ako. Yes, Lord.
mapagtagumpay. Everyone are victorious army of the living God through your blood. Thank you, Lord, for your finished work, Lord Jesus, on the cross. Salamat sa strength, Lord. Salamat sa strength na binibigay mo para magtagumpay ang bawat isa. Your name is Salamat, Lord. Break every stronghold. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let us speak the name of Jesus with authority. I just want to speak the name of Jesus over every heart and Every mind. mind. Oh, thank you. Oh, thank you, Holy Spirit. You are at work. Always at work behind every situation ng bawat isa. Sa sitwasyon ng aming bansa, you are always there at work, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every strongholds in the name of Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Like a fire. Your name is Power. Oh, the name above all name. The name of Jesus Christ. Every sickness be under the name of Jesus. Break every These strongholds shine through the shadows, burn like a fire. Your name is Power, your name is healing. Oh Jesus, Your name our healer, our Lord and Savior. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. like a fire. Shout Jesus from the mountain, Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. People of God, use your authority Jesus in the darkness over every enemy. Jesus For my family. I speak The holy name of Jesus. Woo! Oh, your name, Jesus Christ, is above poverty. The name of Jesus is above sickness and diseases, above depression and anxiety. Urayara bayara lahay. Ketarolo bostoko bayara. We plead the blood of Jesus in the air, in the atmosphere. Urayara lahay yara lahande. Your name His power. Woo! Your Name is healing. Oh Jesus, Your name Jesus Christ, Jesus, our healer, provider, blesser of blessing, miraculous God, waymaker, burn like a fire. For the last time, shout Jesus. Shout Jesus from The mountain, Jesus, yes, over the Philippines. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Yes, I speak woohoo! the holy We name. are under the blood. Ang lahat ng naririto at pamilya ng bawat isa. Under the blood of Jesus. Ang bansang Pilipinas, we speak the blood of Jesus. The name above all names. Philippines is for Christ.
Lord Jesus. Rule and reign, Lord Jesus, over our Philippines, over the Philippines. Name is Woo! Yes, Lord. We release healing, freedom, joy, love, joy, peace from the Holy Ghost. Receive, people of God. In the name of Jesus, I release happy life, happy family, genuine relationship with Christ. In the name of Jesus, I speak freedom, I speak miracle, I speak favor upon favor, breakthroughs upon breakthroughs. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Everybody say, Amen. We love you, Father. Love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We bow down. We'll kneel down at your feet, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen.